Magandang umaga po, FCC Manila. Purihin ang Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Napakabuti ng Diyos dahil tayo po ay nakita-kita. Alam po ninyo, December 23, nang karoon ako ng minor accident. Nakaplano na to eh. Kausap kami ni na Pastor Iman, mga pastor natin dito. Yan, December 23, naglilinis ako ng bahay. Karoon ako ng minor accident. Pagbaba ko sa hagdanan namin, na-miss ko yung last step. Akala ko huli na. So, lahat ng weight ko ay napunta nun sa kaliwa. Bagsak akong ganon. Tapos nakita ko yung tuhod ko, umangat na gano'n yung tuhod ko. Eh, sabi ko, ba't nakaangat itong tuhod ko? Inunod ko yung paa ko, tinuunan kong pababa. Pagkatapos gano'n, 2 beses ko pong ginawa. Na-emergency po ako, dislocated kneecap. Kaya po kung maglalakad ako ay padiretso. Ang aking pong paglalakad. 2 to 3 weeks po ang healing process at kinabitan po ito ng immobilizer para sa gano'n ay hindi po na bebend. At ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, hindi naging hadlang ito para makapag-minister sa inyo at doon sa 6 na schedule ko pa. 4 po yung aking pong pagsasalitaan. Kasama po ito doon sa 4, 2 pastor ang aking pong i-ordained. At salamat sa Panginoong Diyos sapagkat hindi po ito nahadlangan para sa gano'n ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Hindi, sa FCC Abu Dhabi, wini-welcome agad yung bisita eh. Ito yung misis ko po, mga kapatid. Baka maya, mapagkamalan yung anak ko. Okay. Hindi na diretso ko na eh. Misis ko po, kasama ko rin po yung aking pong bayaw na available dahil sa hindi ako pwede mo pong magmaneho. So, lagi siyang kasama ko sa Antipolo, kasama ko sa Lipa, at kasama ko sa ibang mga lakad pa ng akin pong ginampanan. Welcome. Okay, magpatuloy po tayo sa salita ng atin pong Panginoon. Kung di po ako nagkakamali, napakaganda ng inyong series itong buwan ng December. Sabi, Pastor, baka gusto niyo sundan yung series po namin tungkol sa lumakad sa liwanag ni Jesus. The light that has come, tinalakay na po natin, the light revealed. At yung pangalawa ay the light promise. Ito po yung mga tinalakay po natin sa mga sunod-sunod na pag-aaral. Hindi na po re-reviewin. Alam ko na alam na po natin ang mga salita ng Panginoong Diyos na ipahayag sa panahong yan. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay the life that saves. The life that saves. Ang liwanag na nagliligtas. Ang passage po natin ay Ephesians chapter 5, verse 8 at 1 Peter chapter 2, verse 9. Nice kung pahintulutan niyo muna kung basahin ang atin pong mga talata. Dati, kayo'y nasa kadiliman. Ngunit ngayon, kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ayon ngayon ng nararapat. Sa unang Pedro naman po, ito naman po ang atin pong mababasa. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, maharlikang pare, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili kayo upang maghayag ng kahangang-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang walang hanggang kaliwanagan. Napakaganda ng atin pong paksa. Ano kaya kung kayo ay naligaw sa isang forest na hindi nyo alam kung saan ang cliff na maaari kayong mapahamak, talagang walang-wala para kayo nakapikit, mga kapatid. Siguro nandun yung tinatawag na fear, disoriented ka. Saan ba ang north, saan ba ang south? Disoriented ka. Hindi mo alam, baka sa susunod na hakbang mo ay babagsak ka na. Cliff na pwede mo ikapahamak at pwede mong ikamatay. Ngayon ito, may dumating na naghahanap sa'yo. May flashlight, may lente, at itinuro sa'yo, isang hakbang mo na lang, patay ka na. Wow, that's salvation. Salvation. Yung liwanag na yon, mga kapatid, yung simpleng liwanag na yon, na dala-dala na naghahanap sa'yo, ang nagligtas sa'yo. So ito ang pag-uusapan po natin, ang liwanag na nagliligtas. Kung paano dumating ang liwanag na yan at pagkatapos tayo ay dinala sa kaliwanagan. Meron po tayong 4 na pag-uusapan. Number 1, darkened condition. Number 2, divine deliverance. Number 3,
defined by light. At number 4, demonstrating the light. So ito po ang ating po mga pag-uusapan sa araw na ito. Magsimula po tayo sa ating pong pag-aaral. Ngayon pa lang ako magsisimula mag-sermon. Tingnan po natin, Number 1, darkened condition. I-analyze lang po natin, wikang Tagalog at wikang Ingles. Ang nakalagay dito, dati kayo'y nasa kadiliman. Medyo, anuhin lang natin ang konti. Dati, basahin nga po natin, dati kayo nasa kadiliman. Yan ang pagkakatagalog. Pero sa wikang Ingles, parang same din ang arrangement at pagkakagamit sa wikang Grego. You were once darkness. May pagkakaiba o wala? May pagkakaiba ba o parang merong kulang? Meron. Meron pagkakaiba sa mga malalalim na nag-aaral. Nakalagay dito, dati kayo'y nasa kadiliman, that's location. Ibig sabihin, lugar. Dati kayo'y nasa kadiliman. Pero yung nasa ibabaw, you were once darkness. Ikaw mismo. Nag-gets niyo ibig sabihin? Ikaw mismo ang kadiliman. Hindi ka lang nasa kadiliman, ikaw mismo ang kadiliman. So ano ibig sabihin nito? Ito ang nais natin po ipaliwanag. Sa Biblia, ang tinutukoy po dito, mga kapatid, hindi po nasa kadiliman ka lang na madilim ang paligid. Hindi po. Ang tawag po dito, spiritual condition. Spiritual condition. Lahat ng taong nilikha ng Diyos ay kadiliman. Ano ibig sabihin nito? Walang pag-asa. Walang pag-asa. Lahat ng tao na nilikha ng ating pong Panginoon papunta sa tiyak na kapahamakan. Yung po ibig po sabihin nito, tingnan niyo ang nakalagay sa Corinthians. Corinthians chapter 4 verse 4. Pakibasa nga po natin. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Tingnan nyo, spiritual condition ng lahat ng tao. Ang lagay po dito, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan. Tinutukoy si Satanas. Ito yung spiritual condition natin. Blinded. Bulag ka. Pag bulag ka, kahit anong ipakita sa'yo, hindi mo i-appreciate yan. Tingnan nyo. Sample lang. Pumikit po tayo. Pumikit lamang po tayo. Pagkatapos, luminga lang tayo. Nakapikit, luminga lang tayo sa nasa kaliwa o nasa kanan. Di nga lang tayo. Ngayon, ito ang sabihin ko. Ang ganda-ganda ng katabi mo. Maniniwala ka o hindi? Tingnan nyo ngayon. Yung katabi nyo. Maniniwala ka o hindi? Hindi ka maniniwala. Kasi wala kang makita eh. Wala kang makita. Ngayon, buksan mo ang mga mata mo. Buksan mo ang mga mata mo. At sasabihin ko sa iyo, ang ganda-ganda ng katabi mo. O sasabihin nyo, sinungaling ako. Ganun naman na. So ano ang point ko, mga kapatid? Ang point ko ay ganito. Lahat ng tao, spiritually blinded. Hindi nila makikita yung ganda ng gospel. Minsan, sabihin natin, alam nyo, ultimo bata, nasisharean po yan eh. Ultimo bata, naiintindihan po ang gospel. Pero bakit yung matatanda, hindi nila maintindihan? Hindi nila maintindihan na si Jesus lang ang tagapagligtas. Hindi nila magets. Nagpipilit pa rin na relihiyon. Nagpipilit pa rin na mabubuting gawa. Nagpipilit pa rin na yung kanilang mahahabang panalangin na makapagdadala sila sa kanila sa langit. Yung iba mga kapatid, sa lugar po namin, alam niyo po ba? May mga suicide bomber na tinatawag. Alam niyo po ba kung ano paniwala ng suicide bomber? Ang paniwala po nila, mentras marami silang naisasamang kalaban, mas diretso sila sa langit. Yun ang paniwala nila. Tingnan niyo, nabubula. Anong dahilan? Minsan sasabihin natin, ano ba naman itong mga taong to? Minsan magagalit ka. Mga kapatid, hindi ganun na naging action ng ating pong Panginoon. Dahil alam niya, ng spiritual condition ng tao ay nabubulagan po sila. Darkened. Hindi nila maintindihan ang liwanag ng gospel. Kung kaya dumating ang ating pong kaliwanagan, dumating ang ating Panginoon. Siya po yung light na tinutukoy.
Ang sabi pa sa Isaiah, maganda yung pagkakasabi sa Isaiah. Eto, tingnan po ninyo ang pagkakasabi sa Isaiah. Tagalog ko na lang babasahin. Kawawa kayo. Baliktad ang isip. Yun yung spiritual condition. Baliktad ang isip. Bakit? Sapagkat ang mabubuting gawa ay minamasama. Kung ano yung masama, minamabuti. Kung ano yung mabuti, minamasama. Baliktad. Baliktad ang isip. So, ibig sabihin, mga kapatid, talaga hindi nila naiintindihan, hindi nila naunawaan. Ano dahilan? Darken. Darken. Bulag. Bulag. Nabubulagan po, mga kapatid. Kaya ang nangyayari, hopeless, lost ang tao. Yan ang spiritual condition. At ang kanilang mga gawa ay ang tawag sa Biblia, pag binasa niyo yung passage natin sa Ephesians, sila ay nagpo-produce ng fruitless deeds of darkness. Ano ang fruitless deeds of darkness? Impurity, greed, empty words. Lahat ng ito, mga kapatid. Bakit? Hindi na kaya pigilin. Bakit? By nature, darkened minds. Hindi nila kaya iligtas ang kanila pong mga sarili. Eto na, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Ano ba naman, baka sabihin nyo, ano ba naman yung pastor na yan? Sisimba ako, inaalis ang pag-asa ko, wag naman ho. Sapagkat hindi po tayo pinabayaan ng ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat merong tinatawag tayong divine deliverance. Divine deliverance called into His light. Tingnan nyo ha, analyze ulit natin ha. Called into His wonderful light. Sa wikang Tagalog ang nakalagay naman dito ay, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadilingan papunta sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Oh, ibig sabihin, hindi naman talaga hopeless. Bakit? May dumating na liwanag May dumating na rescue. May dumating na magre-rescue sa'yo. Mayroong dumating na nung papunta ka na sa cliff, nung papunta ka na sa tiyak na kamatayan, tinuro sa'yo. Tinuro sa'yo ang tunay na liwanag. Itinuro sa'yo yung tamang daan para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya tama yung paksa ninyo. The light that saves. Ang nagliligtas na liwanag. Pag inanalyze mo to, meron tayo ilang mga bagay na madodro sa passage po natin. Ito ay divine or sovereign call. Tinawag kayo. It's a sovereign call. Tinawag kayo ng ating Panginoon. Siya yung nagkaroon ng initiative para iligtas ka. Siya yung tinawag. Siya yung nagkaroon. Siya yung nauna. Kumbaga sa salvation, mga kapatid, hindi ikaw Hindi ikaw Siya yung nauna na nagligtas sa'yo at tumawag sa'yo papunta sa kaliwanagan o papunta sa kaligtasan. Hindi lamang yon. Pangalawa, it is a transfer of realms. Ibig sabihin kasi nakalagay, tinawag kayo saan? Papunta sa kanyang kahanga-hanga. Papunta sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. So, ibig sabihin, hindi ka na doon. Iba na yung status mo. Makikita natin sa pangatlo mamaya. Iba na yung kalalagayan mo. Nilipat ka na. Ibig sabihin, hindi ka na dyan. Kaya ang FCC po, mga kapatid, kami po ay naniniwala na once na ikaw ay tumanggap na tunay sa atin pong Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, meron kang assurance of salvation. Inilipat ka na. So, ibig sabihin, nandun ka na. Pastor, nandito pa ako sa langit Oo, pero nandito pa ako sa lupa Oo, pero biyahing langit ka na. Papunta ka na doon, mga kapatid. Mayroon ka na lang mission dito. So, divine deliverance. Sa sarili natin, hindi natin kaya. Sa sarili natin, hindi natin kaya iligtas. Tawag namin po dyan, total depravity. Hindi natin kayang iligtas ang ating pong sarili. By nature, darkened mind. Hindi natin kayang lahat ng paraan ginawa na ng tao, pero hindi yun sapat para makaabot sa kaluwalhatian at standard ng ating pong Panginoon. Kaya ano ginawa niya? Siya yung bumaba.
sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Siya yung bumaba para iligtas po tayo, sapagkat hindi mo kaya iligtas yung sarili mo. Merong mga tinatawag na quicksand. Alam niyo ba yung quicksand? Yung quicksand ay yung kumunoy sa wikang Tagalog. Mentas ikaw ay nagpapapalag, ano ang gagawin mo? Mentas nalulubog ka. So, ang kinakailangan, merong from the top, mula dun sa taas, na aabutin ka at inililigtas ka. Ganyan ang ginawa sa inyo ng Diyos. Ganyan ang ginawa sa akin ng ating Panginoon. Noon ko po ay nalubog sa katiyak na kapahamakan. Dumating ang ating Panginoon Yesus. Benji, halika, ililigtas kita. Pero kinakailangan ko lang humawak sa Kanya. Tingnan po natin ang pangatlo. Sa pangatlo po natin ay haba ng mga transition ito. Defined by light. Defined by light. Dito po tayo ngayon sa defined by light. Ano sabi ng passage po natin? Now, you are light in the world. Okay, kanina darkened ka. Ngayon, ikaw naman, ang ano naman ang identity mo? Light. Iba ito sa you are not just in the light. Iba. Kung hindi, ang identity mo ay ano ka ngayon? Liwanag ka. Light ka. Ang isang bagay, ito kahit sindihan ko to mga kapatid, hindi magaan ito. Bakit? Hindi naman yan ang identity niya. Pero bigyan mo ko ng kandila, ang identity ng kandila, talaga magliwanag. Yun ang nature niya eh. So, yun ang magdi-define sa atin. Now, you are light in the Lord. Ikaw ngayon ay liwanag. Pakikita ko sa inyo mamaya sa number 4 kung ano yung ibig pong sabihin, nito. Pero, makikita muna natin dito sa pangatlo po natin na tayo ngayon ay may panibagong nature. Dati darkness, ngayon light. Tayo ngayon ay liwanag. Liwanag. So, ang isang tao, dalawa lang yan. Dalawa lang sa mundo. Darkened or light. Kung hindi ka darkened, light ka. Kung hindi ka light, darkened ka. Dalawa lang. Hindi pwedeng bumbilya na kumukuti-kutitap lang. Hindi. Ina-expect ng ating Panginoong Diyos na magliwanag ka ngayon. Bakit? Yun ang nature mo ngayon eh. Yung ka ngayon eh. Ginawa ka ngayon ng Diyos para magliwanag eh. Yun ang magde-define sa atin po ngayon. Tayo po ngayon ay ilaw. Hindi po tayo, dati ganito ka, pero ngayon ay ikaw ngayon ang ilaw ng ating pong Panginoong Diyos dito sa madilim na sanlibutan. Ano ang ibig mong sabihin nito? Ito maganda eh. Meron pong tatlo na ibig pong sabihin nito. Number 1 daw, ito ay positional reality. Positional reality. Ibig sabihin, in the Lord. Malinaw. Hindi ka lang basta liwanag, kundi ikaw ay liwanag ng ating Panginoon o sa ating Panginoong Diyos. It's a positional reality. This new identity is only possible because now we are united with the light. Di ba? Sabi sa John chapter 1, sino yung ilaw? Si Jesus. Ngayon tayo ay united with the light. Sa ating Panginoon, tayo ngayon ay liwanag. Tayo ngayon ay ginawa ng ating Panginoon na liwanag. Yung pangalawa, new nature. Yun ang panibago. Pinaliwanag ko na po kanina yan. Ito po yung maganda. A corporate identity. Ano ibig sabihin sa a corporate identity? Hindi ka lang nag-iisa. Hindi ka lang nag-iisa. Kung hindi tinawag ka ng Diyos sa isang community ng mga ilaw. Ng mga ilaw din. Dito, ano ang community ng mga ilaw? FCC Manila. Bakit? Nandito yung mga ilaw eh. Nakikita-kita eh. So, corporate reality. At ang nagdala sa atin dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos lang. Walang iba kundi yung light. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lang. Dahil hindi nga ako makapag-mall, dahil nga baldado, nanonood kami ng mga series ngayon. Nanonood kami ng mga series. Mabuti naman, nakatipid. Nanonood kami kahapon. 2 series, mga kapatid, pinanood namin. Netflix.
Isa Diyos, maganda rin panoorin, no? Man versus baby. Sino kasi nakapanood ng man versus baby? Wala. Meron na. Medyo, sabihin natin na spoiler ahead. Hindi ko na yun na. Man versus baby. 5 episodes lang po yan na take to 25 minutes. Si Rowan Atkinson ang bida, yung sa Mr. Bean. Comedy. Nagustuhan ko yung yung last scene. Sa last scene, nandun na sila sa isang lamesa, yung lahat na nakausap ni Trevor. Pagkatapos, may nag-toss yung police, sabi nga, para kay Trevor. At hindi ko malimutan yung sinabi. And for the baby who brought us together. And for the baby who brought us together. Yung baby kasing yun, sa simula ng kasaysayan hanggang sa matapos, hindi mo alam kung saan galing. Hindi mo alam kung kanino galing. Hindi mo alam kung saan. Basta nilagay lang sa may pinto. Wala ilagay lang sa pinto ng bida, ni Trevor. At from then on, ay nagpaikot-ikot na yung mga pangyayari sa iba't ibang buhay ng mga tao. Meron lang isang baby that brought us together. Jesus. Siya lang Siya yung light. Itong ginawa ng ating Panginoon. Kaya alam nyo, hindi ka pwedeng, pag naging Christian ka, hindi ka maghahanap ng kapwa mo light eh. Hindi maaari. Kaya yan ang kahalagahan na merong church, merong community, merong Bible study, o merong kang small group. Yun yung kahalagahan nito. Bakit? Sapagkat yun ang corporate identity natin. Mga light ito, mga Christians ito, mga followers of Christ ito, mga mananampalataya at mga anak ito ng atin pong Panginoon. Ito po tayo sa 1 Peter 2:9. Pakibasa nga po natin, sabay-sabay, 1, 2, ready, read. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Ang ganda, no? You are a chosen people, a royal priesthood, God's chosen people. Sino nagdala sa atin dito noon? The baby in the manger. Ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin ang pang-apat. Pwede nyo na pong gisingin yung katabi po ninyo dahil nasa last part na po tayo ng ating pong mensahe. Demonstrating the light. Ito yung sinabi ko naman sa inyo. Paano mo ngayon? Pastor, ano ba ibig sabihin I am now light in the world or light in the Lord? Ano naman ibig pong sabihin nito? Ibig sabihin yan, demonstrate mo naman, mga kapatid. Hindi tayo ginawa ng ating Panginoong Diyos na parang, sabihin natin parang magtago lang. Alam niyo po mga kapatid, ikaw ang living advertisement ni Lord. Ikaw ang living advertisement ni Lord. Ikaw yung walking testimony. Ikaw yung letra na binabasa ng mga tao. Yung ginagawa mo, yung attitude mo. Yung attitude mo bilang ama na sinasabi mong Christian ka, na sinasabi mong follower of Christ ka, na sinasabi mong light ka, paano ka sa loob ng tahanan? Paano ka sa loob ng opisina? Paano ka sa loob ng company, sa community? Nakikita po nila at nagre-reflect yung Diyos na sinasamba mo. Nakikita nila sa buhay mo kung paano po tayo nagbubuhay at kung paano po inire-reflect natin ang kaliwanagan. Kasi sabi sa Ephesians chapter 5, verse 8, ito po yung pagkakasabi, live as children of the light. Live as children of the light. Mabuhay kayo. Pag sinabi mong live, hindi lang one time mong gagawin Hindi. Pag sinabi mo bang kumakain ka, isang beses ka lang makakain? Hindi. Araw-araw, kumakain po tayo. Yun ang ibig sabihin ng life. Yun ang ibig sabihin ng live. Ipamumuhay mo ngayon ang pagiging Kristiyano, ang pagiging anak ng ating Panginoon. Minsan ang akala natin, ang pagiging light, ang pagiging Kristiyano, ay panglinggo lang. Hindi ho.
O nasa 4 na sulok lang ng church na ito. Hindi. Hindi. Sa paglabas mo, doon makikita yung pagiging tunay na Kristiyano. Pag uwi mo ng bahay, alam niyo sa ano ba yung football soccer ba yun? Sa laro ng football soccer, pagkatapos magkakaroon sila ng parang magkakaroon sila ng tinatawag na huddle. Tawag nila doon huddle. Nakaganon sila. May pag-uusapan sila doon. Ang pag-uusapan nila, strategy. Pagkatapos nun, mga kapatid, ang inaantay ng tao, strategy nila? Ano ang gagawin nila? Every Sunday, nag-huddle tayo. Nag-uusap tayo. Titingnan niya yun ng tao. Paglabas mo, ano ngayon ang gagawin mo? Ano ngayon ang behavior mo? Ano ngayon ang magiging ugali mo? Live as children of the light. Sa paanong paraan? Sa Ephesians chapter 5, pag pinag-usapan po natin yan, marami po yan eh. Meron pong 4 yan. Siguro ilagay na po natin lahat yan. Meron pong 4. Number 1, bearing good fruits. Good fruit, goodness, righteousness, and truth. Natatandaan ko parang sabay nagkasunog daw dito. Parang nagkasunog dito. Sa kaliwanag, hindi na namin. Yes. Anong response ng church? Mabalitaan po namin yun. Alam namin, hindi po mayaman ang FCC Abu Dhabi simula nung umalis si Kuya Alex. Hindi po sabihin niya, mga OFW, pag sinaming OFW sa member, ordinary lang po yan. Ordinary mga member lang po yon. Pero yung generosity na mabalitaan, Pastor, mag-raise tayo ng support para doon sa mga nasunugan. Sige ka ako, mag-raise tayo ng support. Good deeds. Mga ganyan ba? Ha? Ano dahilan? Light kayo. Para bahagi. Pleasing the Lord. Ang ipi-please natin ng ating Panginoon. Ito mabigat eh. Exposing darkness eh. Hindi ko gusto i-expound mabuti kasi pagka exposing darkness, baka maging extreme eh. Maging extreme. Alam mo ibig sabihin maging extreme? Ba? Pastor, gagamitin ko ang aking social media para ibulgar ang lahat ng corruption sa gobyerno. Ayoko naman makarating na gano'n. Ibig sabihin lang mga kapatid, the mere fact na ikaw ay light, alam niyo yung madilim. Pagkatapos, dumating yung ilaw, dumating yung kandila, na merong ilaw, obvious na yun eh. Obvious na yun, na-expose na yung darkness nun eh. By simply living your life as light of the world. Para sa akin, yung interpretation ko dito eh. Ni-expose mo ang darkness sa pamamagitan ng pamumuhay mo. Pinakikita mo kung ano tama mong pamumuhay. Halimbawa, sa opisina. Sino sa inyo mga nag-uuwi ng stapler, puncher, sa mga lapis, ballpen? May ganun. Ang dami naman ika-supply sa opisina eh. O dapat busina muna. No? So, ang point natin, may expose mo yun. Makikita ka nila. Ba't hindi nag-uuwi ng ito? Lahat kami nag-uuwi ng stapler, pero ito hindi nag-uuwi ng stapler. Makikita nila, the mere living your life the right way, ay exposing of darkness na po yan. At declaring His praise, ngayon sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Conclusion na po tayo. Sa ating pong pagtatapos, God did not call you into His marvelous light for a hidden, para magtago, para makipag-compromise, or silent faith. If Christ has made you light, then darkness no longer defines your choices, your values, or your walk. So, live what you are. Shine where you stand. Darkness to light, rescued, redefined, and called to shine. Sa pangalan po ng akin pong lumalaking pamilya, 18 na kami, pinakasal ko na si JV nung nakaraang Saturday.
So, 18 na po kami sa pamilya. Mabati po kami ng Merry Christmas and a favorable New Year sa darating na 2026 mula sa ating Panginoon. God bless you po.